Yes, Mr. President. Opo. Ginoong Pangulo, katulad po ng sinabi ng ating minority floor leader, ito na po siguro ang pinakamahalaga sa lahat, na naandoon po kayo sa pinangyarihan. At kumbaga kayo po ay eyewitness sa naganap po doon. Kami po puro balita lang, puro masasabi nating kami po ay walang first-hand na information. Kinakatakot ko lang po kasi, Ginoong Pangulo, meron daw pong mga American forces doon sa Davao. Totoo po ba ito? As far as my visit to the compound is concerned, Mr. President, I was not able to observe any foreign-looking operators, Mr. President. Opo, meron po kasing mga lumabas na meron pong mga flag ng Amerikano doon sa mga operatiba. Ano po ba yun? Yung po ba, pinapayagan po ba ng ating mahal na mga bayaning pulis? Merong flag ng American flag? Mali po yun, Mr. President. I saw that post in the social media. Hindi ko man talaga mapagkamalan na totoong Amerikano yung Bisayang-Bisaya yung mukha nung pulis na yun, Mr. President. Pero yung kanyang uniform ay mayroong nakalagay dito na flag ng Amerika. Opo. I don't know what's the wisdom behind that. Bakit gusto niyang mag-display ng flag ng Amerika? But I presume he is a sub-trooper from the Special Action Force. Siguro we have to ask the people from PNP SAP, bakit inalaw na yung tauhan nila na magsuot ng American flag? Opo, sapagkat yun po ay nagbibigay ng napakaraming ibig sabihin na hindi po nakakatulong sa ating para po sa akin, sa sitwasyon natin, sa bayan natin, hindi po mainam na nagkakaroon ng ganong image na meron ng American forces doon. Kung hindi man American forces, bakit siya may flag ng Amerika? Tayo po ay naninindigan na tayo ay independent. Tayo po ay may soberenya. At ang alam niyo po, ang kinakatakot lang po natin kasi dito, ay magkaroon po ito ng hindi magandang mensahe doon sa mga tao sa Davao. Hindi po maganda. At gusto ko ramang din pong palakasin itong gusto kong sabihin. Alam niyo po, nabanggit niyo po kanina na marami na tayong mga pagkakataon na tayo humahanap ng mga terorista, mga pinaghahanap ng batas. Kailanman hindi po tayo nagkaroon ng ilang libong pulis po? Per estimates of some people in the area, around 3,000. But meron ding estimate na more than 2,000. But still, Mr. President, 2,000 is very big enough. I have never seen an operation na gumamit ng 2,000 against a very dreaded terrorist. Wala po, Mr. President. Kahit na umaatake tayo sa mga kampo ng mga MILF noon, BIFF, or kampo ng NPA, hindi po tayo nakaka-generate ng 2,000, Mr. President. The most that I was able to, when I was company commander, siguro, maximum na yung umabot tayo ng mga 700. Kasama na dyan yung Philippine Army, Philippine Constabulary, kasama yung Integrated National Police, pati CAPGO, pati Army, siguro abot sa mga 700 to 800. Yung malaking pursa na yun ng NPA, ang kinakalaban natin, na aabot din sa more than 1,000 na numbers. So, I don't know, with this one person only, they were able to dedicate, until now, as we speak, andun pa rin yung mga trupa na ganun kadami. I don't know what's the purpose. Is it, are they just flexing their muscle that they want to send the message that we are in charge and we can bully you anytime we want? I hope I'm wrong, Mr. President. Sana hindi naman ganun dahil ang mga tao sa Davao ay very peace-loving. Noon pa yan, Mr. President, mahal na ang kapulisan. Mahal na ang mga pulis. Ngayon lang na medyo nagbago ang pagtingin lang sa pulis ng bakit ganon. So I pity those policemen na nandoon ngayon na sila rin ay labag sa kalooban nila
yung ginagawa nila, but still, they are professional enough to follow orders coming from their superiors. And I am sure, not even General Torre can say that he's acting only on his own. Because you cannot call the support of other regions if you are only the regional director. Walang mangyayaring suporta coming from other regions. So the order must be coming from above. Presumably from General Marbel himself, the Chief PNP. Dahil that is an halos buong Mindanao na operation yun eh. Region 10, 11, 12, 13. Apat na region, nagpapadala ng contingent na taga almost 300 to 500 na mga police. So, naawa lang ko sa mga police, Mr. President. I pity them dahil pagod, walang matulugan, walang masiaran. Kasi kung nandoon ka, nakahiga ka sa loob ng kingdom, makita mo, napakaganda ng lugar. Very beautiful place. At kung ikaw ay police ay naiihi na, hindi mo alam kung saan ka iihi, kung saan ka dudumi. Dahil kaganda ng lugar. Masaya nga kang babuyin yung lugar. Dahil sacred ground yan. Hallowed ground na yan as far as KOJC people are concerned. So, that's the problem right now, Mr. President. Maraming salamat po. Ang akin pong huling mungkahi lang, hindi na po ito tanong, kundi susundan ko lang po yung sinabi nyo. Ang may warrant po dito ay iilan lamang na tao. Huwag naman sana na sa nakikita ko at nakikita ng maraming tao, buong KGOC, parang sila lahat ay may warrant na sa mga nangyayari po. Sana po lagi po nating tandaan na ito pong KGOC compound ay mga taong naniniwala po sa Diyos, sumasamba sa Diyos, sila po ay nagpapalaganap ng kapayapaan, pagmamahal sa kapwa. Huwag naman po sana maging president ito na palaging may ganitong pangyayari ng ating kapulisan ay gagawa ng ganitong bagay sa hindi lamang po sa KGOC, sa iba pang mga ibang religion na wag naman po sanang makasanayan nito dahil doble sakit po ito. Doble sakit po ito para sa mga taong nagagawa lang ay manalangin, ipagdasal ang kapwa, ipalaganap ang salita ng Diyos kapag sila po ay tatratuhin na parang mga kriminal. Maraming salamat po. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Mr. President, considering the constitutional exigency of the speech delivered by Senator Ronald De La Rosa, balance against the civil liberties invoked, as well as the right of the law enforcement authorities to enforce judicial decrees. Mr. President, I move that we refer the privileged speech of Senator De La Rosa and all the interpellations and manifestations thereon to the Senate Committee on Justice and Human Rights, as well as the Senate Committee on Public Order. I so move, Mr. President. Is there objection? There being none, so referred.